Let's continue the adventure and slip through time. This is MDCU TV Loki Season 2 Review. I've been pulled through time, between the past and the present. Come on, you're the god of mischief. Always have been, always will be. Kaya mo bang ilagay sa kapahamakan ang sarili mo para lamang itama ang mga maling akala at mailigtas ang mga kaibigan mo? Kumusta mga tropang Marvel fan? Ito ang kaparehong sitwasyon na kakaharapin ni Loki in this next season. Malalagay siya sa mga kapahamakan para lamang ipaalam sa mga taga-TVA ang kanyang natuklasan tungkol kay He Who Remains na siya palang bumuo sa TVA. Let us all discover all the secrets of the TVA na siyang huhulma sa kabuuan ng MCU in this Phase 5 na makakaapekto sa mga susunod pang mga movie at TV series. And in this, we will discover the another side of our new and favorite villain in MCU, si Kang the Conqueror. May mga bago kayang anggulo sa kwento na mabubuo sa series na ito. Gayon din ang mga bagong karakter na ipapakilala dito. Ito man ay mula sa pages of Marvel Comics o ay new character from MCU mismo. And now, in this first episode na may titulong Ouroboros, ating alamin ang mga bagong adventure ni Loki in TVA. This is MDCU TV Loki Season 2 Ouroboros Review. Mula sa Marvel Comics, Marvel Studio, and Disney Plus, idinirect ni na Justin Benson and Aaron Moorhead ang first episode na may titulong Ouroboros. Si Tom Hiddleston pa rin ang lead character bilang Loki, Owen Wilson as Mobius, Juan Masako as Hunter B-15. Kasama pa din ang ating kababayan na si Eugene Cordero as Casey. At ang mga bagong karakter gaya ni Ke Huy Quan bilang Ouroboros or OB, Kate Dickie as General Dux, Liz Carr as Judge Gumball, Neil Ellis as Hunter D-90, at si Rafael Casal as Hunter X5. Nagsimula ang Season 2 sa eksakto kung saan natapos ang last episode ng Season 1, kung saan nagawa ni Sylvie na maibalik si Loki sa TVA matapos ang kanilang paglalaban nang di sila nagkasundo at nang maisagawa ni Sylvie ang nais nito kay He Who Remains, ang patayin ito. Sa pag-aalala ni Loki sa maaaring mangyari kay Sylvie, hinanap nito sa TVA si Mobius upang bigyan ng babala ang mga ito sa maaaring paparating na mga variant version ni He Who Remains. Ngunit ang nakapagtataka, walang nakakakilala kay Loki kahit si Mobius. What are you talking about? Who are you? What's your name? Nang masiguro ni Loki na hindi talaga siya kilala ni Mobius, tumakas ito dahil sigurado na ang napuntahan niyang TVA ay past timeline. Ang panahon na hindi pa siya hinuhuli ng TVA, kaya hindi siya kilala ng mga ito at maaaring nakipin siya. Sigurado siya na kahit anuman ang ipaliwanag nito ay hindi siya paniniwalaan ng mga ito. Sa pagtakas nito, nakaharap niya si Casey at maging ito ay hindi siya kilala. Maya-maya ay isang pangyayari ang naganap. Tila binabanat na isang goma ang kanyang katawan at hinihimay at biglang naglaho ito sa harap ng lahat. Sa ganoon pa ring pwesto, sa harap ni Casey pa rin siya lumitaw at ngayon kilala na siya nito. Loki,
Napatunayan ni Loki na nagta-time travel nga siya dahil nang mapansin niya ang crack sa sahig na ayon kay Casey ay naroroon na mula pa nung siya ay dumating. Has it always been there? The crack? It's been there as long as I can remember. Napatunayan ni Loki na siya ay nasa present time dahil ang crack sa sahig ay siya ang may kasalanan nung siya ay hinahabol ng mga taga TVA sa past timeline na kanyang napuntahan nang mabangga niya ang monitor na naging sanhi ng pagkakakrak ng sahig. Nang ituturo na ni Casey kay Loki kung nasasaan nitong si Mobius, muli naglaho si Loki. Chrono Bay 3. So. Loki? Sa wakas, sa paulit-ulit na paglalaho at paglitaw ni Loki, nakita si Loki at si Mobius. Loki! Mobius! At gaya ng una nitong pakay, ipinalita nito ang lahat ng kanyang natuklasan at ang panganib na paparating mula sa mga variant ni He Who Remains, ang TVA creator. That's who built this place! That's who stole your lives! That's who's coming back! At bilang sagot naman sa nararanasan ni Loki, ninala ni Mobius itong si Loki sa isang pinakatagong bahagi ng TVA upang ipakilala sa TVA technician na si Ouroboros or OB. Loki, I want to introduce you to... I'm Ouroboros. Nice to meet you, Loki. But he calls me OB. At di nga sila nagkamali. Ayon kay OB, si Loki ay nakararanas ng isang uri ng paglalakbay sa panahon na tinatawag na time sleeping. Wow. Time slipping. You know that? Yeah. You've seen that? Yeah. Can you fix that? No? O ang phenomenon sanhi ng pagkakaroon ng tinatawag na branching timeline o ang pagkakaroon ng sanga ng timeline. Para pigilan ang pagta-time sleep ni Loki, ayon kay OB, matutulungan si Loki kung lalapitan ni Mobius ang temporal loom gamit ang temporal aura extractor device para ma-extract si Loki mula sa time stream. Muli, nag-time sleep si Loki sa future kung saan lumalala na ang sitwasyon sa TVA at ang lahat ng naroroon ay nag-i-evacuate na. Habang ang loom ay nagiging kritikal. At sa hindi inaasahang pagkakataon, muli naghaharap si Sylvie at si Loki bago tuluyan pang ma-prone ng kung sino man itong si Loki. And in present time, matagumpay namang nahila ni Mobius si Loki mula sa time stream. Sa pagpasok muli ng dalawa bago pa tuluyang masarahan ni Obi ang pinto, di na naalala ni Loki ang sakripisyong nagawa ni Mobius at bagkos ang nasabi nito ay We need to find Sylvie. at nagulat ang dalawa sa nakita nila na maraming TVA hunters ang inuutusan ni General Dox na hanapin ang mag-isang si Sylvie. At sa isang mid-credit scene, pumasok si Sylvie sa isang branch timeline sa Broxton, Oklahoma noong 1982 at bumisita sa isang McDonald's restaurant. Very detailed, interesting, and entertaining. At syempre, they are all did great pagdating sa acting. Ipinakita pa rin ni Tom Hiddleston as Loki ang galing at lalim niya bilang isang aktor. This first episode ay umikot pa rin sa kwento kay Loki at ang struggle na nangyayari sa kanya na ayon kay Obi ay ang time sleeping. Ang effects na ginagawa kay Loki para ipakita ang hirap na nangyayari sa kanya tuwing magta-time sleep ay napaka-effective at bago sa paningin na para siyang nagi-glitch at pinupunit ang bawat tibla ng katawan nito. Obi or Ouroboros ang isang bagong karakter na napaka-interesting
at tila magdadala ng maraming side ng kwento sa TVA. He is very promising. Sa kabuuan, they pick up the story of this season kung saan nila iniwan last season, and that was very genius. They continue the hype na nararamdaman mo ng buo last season at naitawid ng maganda. Kaya I was expecting very much in this second season at masasabi ko na nagawa nila in this first episode. At sana mapanindigan nila hanggang dulo. Kaya para sa episode 1, Ouroboros, I give this a 9 points. Hanggang dito na lamang muna mga tropang Marvel at DC fan, at mahaba-haba na rin ang ating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong panonood. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe na sa ating channel upang sama-sama tayong magkwentuhan at magkumustahan sa lingwahe na naunawaan natin ng malinaw. Kaya huwag mong kalimutang mag-like at i-share mo na rin at mag-comment kung may nais kang itanong at pag-usapan. Ito muli ang inyong MDCU TV na inyong makakakwentuhan sa channel na ito. Kaya hanggang sa mga susunod na mga video. Maraming salamat, keep safe, and God bless. This is MDCU TV.